parang malawak yung Oo, visual distortion. yes. Pwede nyo po bang mas ipaintindi sa amin ano yung iba't ibang types ng visual distortion? So, pag visual distortions ang pinag-uusapan, in medical terms, tawag namin dyan, metamorphopsia. Metamorphopsia. So, parang ang paningin ng tao dito ay medyo kakaiba, no? Pwedeng blurry, pwedeng may mga linyang baliko, no? Gaya nga ng sabi natin. Tapos pwede may mga blankong spots sa paningin, no? Parang biglang may black na dot sa gitna. Okay. Ayun, Tapos biglang may kulang, no? So, malaking talaga problema kapag may visual distortion kasi distorted ang paningin. Kaya So, nga. hindi talaga normal. Kumbaga, it's not as simple as yung tinatawag na error of refraction, which is yung may grado lang ng mata. Ito ay mas malalang problema. No? Pag sinasabi mong metamorphopsia, there is something na mas malalim kumpara sa problema sa grado. Pero Doc, ano po bang nagkukos nito? Kasi yung sabi nyo nga, error of refraction sa Yes. iba. Pero bakit nagkakaroon ng distortion yung mata? Okay, so pag distortion na ang pinag-uusapan, deeper na to sa loob ng mata, yung sa retina na tinatawag. So ang retina, ito yung pinaka-film ng mata, ito yung pinaka-malalim na parte ng ating mata. So dito na nagkakaroon ng problema. Either may mga swelling, pamamaga, may tubig, may fluid accumulation sa loob, or yung mga tinatawag na yung mga health conditions na comorbids, yung mga hypertensive, diabetic. No, dito na pumapasok yun. Even yung mga migraine na tinatawag can cause metamorphopsia. Dok, nabanggit niyo po yung ibang comorbidity na related po dito sa metamorphopsia. Ibig sabihin po ba kapag ang isang tao ay merong diabetes o kaya merong hypertension, mataas po yung possibility na magkakaroon po sila ng ganitong condition or may ilang tao lang po na nagkakaroon? Usually, example, diabetes, di ba? Marami po kasi may diabetes, no, ng mga Pilipino. So, sarap kasi yung kumain, eh. Opo. Ang problema kasi, kailangan natin maintindihan, usually mga nadadiagnose na diabetes, sa umpisa wala silang nararamdaman eh. Pakiramdam nila, okay yung mata ko, malusog, so wala akong problema. Pero pag nagtagal na, nagkaroon na ng mga komplikasyon, kumbaga out of control, say 3-5 years na silang diabetic, hindi nila nagagamot. Yung iba nagtitake ng gamot, hindi naman na susustain. So anong nangyayari po is, itong dugo sa loob ng mata nila pwede pong magkaroon. So, in as simple as bleeding, yung diabetic retinopathy, pwede magkaroon ng bleeding leak sa loob ng ugat ng mata. Accumulation ng fluid, ng dugo, dumami, yun. Pwedeng makikita nila yung parang spot ng blood sa paningin nila. So, ito yung tinatawag na yan, distortions na pag sinecheck nila, parang, Dok, bakit yung sa picture na yan, nakikita mo, bakit parang may itim na kung tumitingin ako sa langit, may black spots, no? Yan, mga yung black spots na yan sa picture na nakikita nyo, dugo na po yan. So, even worse, sometimes, pag gising po nila, itim na po lahat. Kasi talagang, full blown na nagdugo. Pero Dok, iba yun dun sa floaters na sinasabi mo sa amin Yes, dati. Kasi baka correct. mamaya matakot yung mga kasambahay na, Correct, ay, may nakikita ko mga lumilipad na itim. Yes, maganda. Actually, magandang comparison. No? Ang floaters, kadalasan kasi moves with eye movement. Sabihin ko, tumitingin ka sa taas, sumusunod siya eh. At saka parang linya-linya lang siya. Pero may mga cases, early na diabetic retinopathy, early leakages, ganun din ang presentation. Yung black na kala mong normal floater is dugo na pala. Okay. Sumusunod din siya doon. Mas hindi. Mas hindi siya mobile, pero pwede rin. Kasi lalo pag early on. Kaya mahirap talagang ma-distinguish. So, ang akin, importante talaga kapag may mga sudden na ganito, sudden na visual na hindi normal sa atin, ipatingin natin kasi this could be floater, as simple as floater and as worse as your diabetic retinopathy.